Inamin ni National Irrigation Administration o NIA Acting Administrator Eduardo Guillen na may korupsyon sa kanyang ahensya. Yan ay matapos siyang gisahin ni Senador Raffy Tulfo sa Blue Ribbon Committee hearing kaugnay sa umano'y taon-taong anomalya ng mga irrigation project ng ahensya. Giit kasi ni Tulfo nasa 500 o baka umabot pa raw ng 1,000 ang mga proyektong iniwan at pinabayaan base sa pagbisita nila sa mga ito. Agree na meron pong lapses. No, don't use the word lapses. Lapses is napabayaan, hindi sinasadya, nagkamali, and I'm sorry, sorry is good enough. Pero pag sinabi ko corruption, dapat may makasuhan. Kasi yung lapses, sinusugarcoat mo yung corruption eh. Don't sugarcoat. If there's corruption, we must solve it. So you admit that there's corruption. Yes, po. Kaya po inaayos po natin yung sistema. Dahil karugtong ng isyu ng irigasyon ang produksyon sa agrikultura, tinanong din si Agriculture Undersecretary for Rice Industry Development, Leocado Sebastian, kung nasisiyahan siya sa performance ng NIA. No, I'm not satisfied with the irrigation that we have, Mr. You are not Chair. satisfied. I can only say that I'm satisfied with the performance of Administrator Guillen and NIA at this time. Pero nag-iwan pa rin ito ng hamon sa ahensya para makapag-produce ng 7 na metrikong toneladang bigas. I have challenged NIA, Mr. Chair, to identify at least 1.5 million hectares that they can irrigate properly during the rice production season. Because if we can do that, we can improve our how many sufficiency kabats per level. hectare? Hindi umano nagtutugma ang ipinresentang accomplishment report ng NIA sa umano'y naobserbahan ng staff ni Tulfo. Kaya naniniwala ang senador na matindi ang korupsyon sa NIA. Giit nito dapat gawin ng ahensya ang trabaho nila at ayusin ang irrigation projects para sa benepisyo ng mga magsasaka at para hindi mabutas ang bulsa ng mga consumer ng bigas. Kason Cruz, CNN Philippines.